Bel, sigurado ka na ba sa impormasyon na nakuha mo? Walang duda. Nandito si Darren. Naku sis, kalma ka lang please. Hinay-hinay lang dahil buntis ka. Ay, ayun, naririnig ko sila ng kabit niya sa loob ng apartment. Babe, anong ginagawa mo dito? Oh, ba't mo tinulak yung babae palis sa kandungan mo? Naglalampungan kayo, di ba? Babe, Tuloy nyo lang. Panunuorin ko kayo. Hindi, nag-uusap lang kami. Mali ka nang iniisip. Babe! Mali! Mali! Bel! Anong gagawin mo dyan sa baseball bat na yan? Ay, Diyos ko! Babe! Wag! Yeah! Ay, sis! Magunos dili ka! Babe, sandali lang. Uy, babe, wag yung magamit, babe. Wag yung TV. Kakakuha lang natin yan. Babe, kumalma ka lang. Huwag mo basagin lahat ng gamit dito. At bakit hindi? Pero kung ginamit mo pambili nito, pero ko rin ang pinanguhulog mo dyan sa laptop mo, sa phone mo, pati dyan sa kotse mo. Magkaibigan lang kami. At ano palagay mo sa akin, tanga? Nakabarat panty ang babae yan, ganyan ang itsura mo? Lintik ka, nakatayo pa yan? Tapos sasabihin mo magkaibigan lang kayo? Pakinggan mo muna ako, At ano please. susunod mong sasabihin, ha? Na naglalaro lang kayo? Anong nilalaro nyo? Pen-pen di Sarapen o sausaw-suka? Babe, sorry. Teka, saan mo dadalhin yung sapatos ko? Babe, original yan. Kuya, ibigay mo sa mga tambay yung mga sapatos na yan. Lahat yan, ipamigay mo! Uy, akin na lang to ha. Ito yung Jordan na wala ako eh. Buti sakto sa size ko ha. Babe, huwag namang ganun. Akin yun. Ako ang bumili nun. Pera ko. Kaya akin din yon. Babe, sandali lang. Ay, huwag ang laptop ko at ang phone ko. Putang, hayop ka! Napakababoy mo! Dito mo pa talaga sa apartment natin ibinaya mo kay Inido ang kabit mo? Wala kang konsensya, hayop ka! Buntis ako pero hindi ka na naawa sa amin ng anak mo! I'm sorry, babe. I'm sorry. Saan ako nagkulang, Darren? Saan? Ginawa ko lahat para sa'yo. Binigay ko lahat. Nung nawalan ka ng trabaho, wala ka narinig sa akin. Kahit nahihirapan ako dahil pasan ko lahat ng gastos. Tapos mampababae ka pa. Kaninong tae ang ipinahid mo dyan sa mukha mo para maging ganyang kakapal ang mukha mo? Habang nagpapakahirap ako nagtatrabaho, naghihimas ka ni ibang hita ng babae? Ha? At ikaw na babae ka? Saan ka pupunta? Diyan ka lang! Babe, please. Mag-usap muna tayo. Huwag kang lalapit sa akin! Dahil ihahampas ko talaga tong baseball bat dyan sa mukha mo! Patawarin mo ako, please. Mula ngayon, hiwalay na tayo! Diyan ka sa babaeng yan! At yung mga kinuha mo pinapahulugan mo sa akin, mula ngayon, bayaran mo mag-isa! Kuya, kunin mo yung susi ng kotse. Iuwi mo. Ibebenta natin yan. Oh, sure. Babe, magbabago na ako. Pangako, patawarin mo ako. Alam mo, Darren, pinagsisisiyan kong ikaw ang pinakasalan ko. Taga, babe. Bakit may pulis? Mel, sandali lang. Mel! Alas 3:30 ng hapon, Sabado. Habang tinatapos ko ang disenyo ng isang wedding gown para sa kliyente ko, bigla akong napahinto nang marinig ko ang staff ko na nakikinig sa isa sa mga episodes niyo. Para akong binalik ng oras na yon sa nakaraan. Kaya naman naisip ko na ibahagi sa inyo ang sarili kong kwento tungkol sa mga aswang at nangyari ilang taon nang nakalilipas. Isang bahagi ng buhay ko na pilit kong kinakalimutan. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ang mga pangalan ng lugar na kasama sa kwentong ito ay minabuti kong ibahin para maprotektahan ang kanilang pribadong buhay. Tawagin na lang akong Belle, isang wedding gown designer. 3 taon pa lang akong kasal at 3 buwang buntis sa unang baby ko na mahuli ko ang asawa ko at ang kabit niya sa mismong apartment na pinaparentahan namin. Pinahuli ko siya sa mga pulis at pinakulong ko. Pagkatapos ay umalis ako ng Maynila at umuwi sa probinsya namin sa isang liblib na bayan sa Antique. Sa aking pagbabalik sa aming baryo, bumalik din ang isang taong mistulang multo ng aking nakaraan.
Kasabay nito ay nagsimula ang mga nakakatakot at nakakapangilabot na karanasan ko sa mga aswang. Belle, gising na. Breakfast is ready. Sige, susunod na ako. Bumangon ka na dyan at baka gutom na ang pamangkin ko. Napangiti ako at marahang hinimas ang tiyan ko bago bumangon. Matapos kong maipakulong ang asawa ko dahil sa ginawa niyang pambababae, minabuti ni Mami na iuwi ako sa probinsya namin hanggang sa mga anak ko, kung saan malayo sa asawa ko at sa lahat ng stress. Good morning, baby. Gutom ka na? Halika, baba na tayo ha. Anak, halika na dito at maupo ka na. Naghanda ako ng paborito mo. Wow! Tinapa at fried rice, Mami? Oo, nasabi ng kuya mo na ito daw ang cravings mo ngayon. Mami, namimiss ko na yung luto mo, yung simpleng sinabawan na daw ng alugbate tsaka yung may kabute. Tapos may inihaw na tilapia. Oh, Rose, narinig mo yon? Yun ang iluto mo mamaya. Yes, ma'am. Ay ate, sabihin mo lang kung ano pang gusto mong kainin. Ay ipagluluto kita. Masarap akong mag-aing. Talaga ba? Sige nga, pagluto mo ako nun bukas ng umaga. Sige po. Anak, pumunta ka mamaya sa ospital ha? Para ma-check up kita. Habang narito ka, ako ang mag-aalaga sa inyo ng anak mo. Mabuti na lang at obighay ni si Mother. Anong plano mo doon sa gunggong mong asawa? Balita ko nag-ipon daw para may pangpiyansa siya. Eh di mag-ipon siya. Good luck kung paano siya makakaipon. Pati mga kaibigan niya halos isuka na rin siya. Kung nakinig ka lang sa akin noon, sinabihan na kita na wala akong tiwala sa mukhang unggoy mong asawa. Hoy Maria Gracia Isabella Trinidad, ayoko mababalitaan na pinatawad mo yan at makikipagbalikan ka dyan sa asawa mo. Dahil hindi lang batok ang makukuha mo sa akin, aalisan kita ng mana. Ang mami, buong pangalan ko talaga. True love bells ang sinabi ni Mother. Kaya nako sis, sisimulan ko ng magpa-orasyon kay Mang Polo na why hindi kamukha ng juwangit mong asawa ang pamangkin ko. Ay, hewan ko ba? Sa panahon talaga ngayon, kung sino pa ang mukhang puwet ng kaldero, sila pa ang malakas ng loob, mambabae. Uy, ano ba nakita mo doon ha? Naks ba yun? Hindi, dami nga laging space oh. Patawarin mo ng bunsong kapatid mo, kuya. Sadya nabulag lang ako ng kanta ni Andrew E. Umanap daw ng pangit eh. Dahil sa naging problema niyo ni CJ, eh sana hinintay mo na lang siya. Naku! But seriously anak, ang tanging gusto lang namin ng kuya mo ay ang ikabubuti mo. May mga tauhan ka naman dun sa boutique shops mo sa Manila. High-tech na ngayon. At pwede ka pa rin magtrabaho kahit nandito ka sa bahay at malayo ka. Maayos naman ang internet natin dito. Isa pa, mas maaalagaan ka namin. 3 kaming doktor na mag-aalaga sa'yo. 3? Eh kayo lang naman ni Kuya Peter ang doktor dito ah. Nagtaka ako nang nagkatinginan ng dalawa. Pagkatapos ay napalingon ako nang may pumasok na isa pang kotse sa garahe at bumaba ang isang pamilyar na lalaki sa driver's side. Natulala na lang ako nang makita kung sino yun. Mommy Fina? I'm home! Mommy! Kuya Belle? CJ? Si CJ ang isa pang doktor, anak. Nakabalik na siya dito. Last year pa. Matapos magalmusal ay umalis na rin sila Mommy at Kuya Peter dahil may duty pa sila sa ospital. Mamayang after lunch pa naman ang check-up ko, kaya minabuti kong maglakad-lakad muna sa labas. Napangiti ako nang maramdaman ng malamig at sariwang hangin. Doon ko lang naisip kung gaano ko na-miss ang buhay doon sa probinsya. Simple, hindi komplikado. Parang mabagal ang oras. Hindi gaya sa Maynila, parang laging nagmamadali ang mga tao. Napahawak ako sa tiyan ko nang maalala ko ang asawa ko. Huwag ka mag-alala anak. Kaya natin kahit walang ama mo. Gagawin ko lahat para mabuhay tayong dalawa lang. Sisikapin ko na hindi mo maramdaman
na may kulang sa'yo. Lumingon ako sa paligid. Halos walang pinagbago sa lugar namin. Medyo malayo sa bayan ang aming baryo. Ang mga bahay doon ay medyo magkakalayo pero may mga dumadaan naman. Ang isang atraksyon sa amin ay isang maliit ngunit lumang simbahan. Malapit lang yon at ilang lakad lang mula sa bahay. Nang makarating ako doon, huminto ako sa paglalakad. Hindi ko maintindihan pero bigla kong nakaramdam ng matinding kilabot nang umihip ang malamig na hangin. Bigla akong lumingon sa paligid nang marinig ang nakakatakot na tinig na yon na tila bumubulong sa tenga ko. Muli akong nangilabot. Ilang sandali pa ay napalingon ako sa lumang simbahan. Doon ko lang napansin na sira na yon at tila abandonado na. Napakunot-noo ako nang mula sa loob ay may lumabas na isang babae. Nakasuot ito ng wedding gown. May hawak na natutuyong isang bungkos ng bulaklak. Nakatayo sa harap at palakad-lakad na para bang may hinihintay ito. Sino kaya yon? Siya si Pauline. Taga rito siya sa atin at nakatira doon sa kakahuyan. May sira sa pag-iisip. Mang Polo, kayo pala. Bakit po nakasuot siya ng wedding gown? Ang kwento ng mga taga rito sa atin, hindi raw sinipot siya ng lalaking pakakasalan niya. Mula daw noon, ay nabalo tapos ayan. Lagi siyang naandyan nakasuot ng damit pangkasal. Araw-araw na naghihintay. Kawawa naman siya. Naiintindihan ko siya. Nakakabaliw kapag niloko ka ng taong pinagkatiwalaan mo. Kung hindi dahil sa anak ko, baka nasiraan na rin ako ng bait. Pero may iba ako. Kumusta na po kayo? Mabuti naman iya. Natutuwa ako na makita kita ulit. Ang tagal mo rin hindi nakauwi dito sa atin ha. Oo nga po eh. Naging busy lang po ako sa Maynila dahil sa negosyo tapos nag-asawa kaya di na po ako basta nakabalik dito. Nagkwento sa akin ang kuya mo tungkol sa ginawa ng asawa mo. Nagpapaorasyon para daw hindi maging kamukha ni Darren ang anak mo. Tinotoo pala ni Kuya yon. Pero eto, hiwalay na pagkatapos na ng 3 years. Huwag ka malungkot. May darating pa sa iyo ng masigit sa asawa mo. Alam mo, lahat ng nangyayari sa buhay ng isang tao ay may dahilan. Walang nagkataon lang. Lahat inadya ng Panginoon sa tinakdang oras niya. Sana nga po. Teka, ano bang ginagawa mo rito sa labas? Oh, wala naman po. Naglalakad-lakad lang, nagpapahangin. Huwag ka magtatagal dito sa labas ha. Mag-iingat ka. Matagal kang nawala dito sa atin kaya marami ka na rin hindi alam. Hindi naligtas na magpagala-gala dito sa atin. Lalo na sa isang tulad mong nagdadalang tao. Bakit po? Hindi ba nasabi sa'yo ng mami mo? Ang alin po? May gumagalang aswang dito sa baryo natin. Aswang? Oo, aswang. Mga halimaw na nagkakatawang tao sa umaga pero kapag kumagat na ang dilim, nagiging mukhang halimaw. Umaatake sila at kumakain ang mga tao. Ang mga buntis na gaya mo ang pinakamabango sa kanilang pangamoy. Belle? Oh, si Jay, mabuti at narito ka na. Samahan mo itong si Belle at huwag niyong hayaan na lumabas ito ng bahay mag-isa. Opo. Sige Belle, at mauna na ako. Sige po, salamat po. Natahimik ako nang magkatinginan kami ni CJ. Alam ko na pareho kaming nailang nang iwan kami ni Mang Polo. 5 taon na mula nang huli kaming magkita. Mula nang hindi na lang siya bastang nagparamdam at iwan ako. Yes, Madam Venus. Ex ko si CJ. My first and great love. Maaga siyang naulila sa magulang at si Mommy na best friend ng mommy niya at ninang din ni CJ ang tumayong ikalawang ina niya. Si Mommy na ang nagpalaki at nagpaaral sa kanya. 5 taon lang ang agwat ng edad namin kaya mula sa kuya-kuyahan kuno ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Hindi naman tumutol ang pamilya ko sa relasyon namin at sinuportahan kami. We were basically inseparable. Hanggang sa pinapunta siya sa US ni Mommy para doon mag-med school. Doon na nagbago ang lahat. Isang araw hindi na lang siya nagparamdam sa amin. Sa kanyang pagkawala, doon pumasok sa eksena si Darren. Belle, binilinan ako ni Mami na huwag kang payagang basta lumabas. Halika, umuwi na tayo. Maya-maya dadalhin kita sa ospital. Kaya ko naman mag-isa. Hindi.
Delikado dito ngayon. Sinabi rin ni Kuya Peter na ipag-drive kita. Okay. Oh my God! Bago umalis ay lumingon ako sa babae sa simbahan. Pero nagulat ako nang makitang biglang nag-iba ang anyo nito at nagmukha itong halimaw. Kahit malayo ay kitang-kita ko ang nakakatakot niyang itsura. Nakangisi siya sa akin at kumakaway. Bigla kong pinaling sa iba ang tingin ko at humawak ng mahigpit sa braso ni CJ. Nang muli akong lumingon sa babae, ay normal na ang mukha nito at palakad-lakad na ulit. Bakit? Wala. Namalikmata lang yata ako. Okay ka lang? Nanlalamig ang palad mo. Oo. Halika na, uwi na tayo. Matapos akong ma-check up ni Mommy ay agad niya akong pinatayo mula sa higaan at bumalik sa upuan sa harap ng mesa nito. Thank God! Malakas ang kapit ng anak mo. Ngayon nasa bahay ka, wala kang ibang gagawin kung hindi ako magpahinga. Kumain ka habang nagdi-design ka ng mga gowns mo. Itong reseta ng mga gamot at vitamins mo. Bilhin nyo ni CJ bago kayo umuwi. Mami naman, bakit hindi mo naman sinabi na nandito na ulit si CJ? Ang awkward tuloy. Ayaw niyang ipasabi. Dahil ayaw daw niyang makagulo sa'yo. Hindi ko tuloy alam kung paano kikilos kapag kaming dalawa na lang. Masasanay ka rin ulit sa presence niya. Kaya ka nagkakaganyan dahil matagal kayong hindi nagkita. Anak, sa tingin ko, ito ng tamang panahon para magkaliwanagan kayo sa nangyari noon. Di ko alam ha. Nahihiya na rin ako eh. Matagal ka nang gustong makausap ni CJ. Naghihintay lang siya ng tamang panahon. Ayaw naman daw niya kasing tawagan ka at simula ng away niyong mag-asawa. CJ? Mommy? Sige na, umuwi na kayo. Dumaan kayo sa butika bago umuwi at bumili kayo ng mga gamot. Sige po. Halika na, Belle. Bye ma'am. Uwi ka na maaga ha. Habang nasa kotse kami ni CJ ay pareho kaming tahimik. Parehong nangangapa sa sitwasyon. Hindi alam kung sino ang gustong unang magsalita. Nang mga sandaling iyon, Madam Venus, parang sasabog ang puso ko sa kaba. Wala kaming formal breakup. Parang isang usok na bigla na lang kaming naglaho sa buhay ng isa't isa. Kumusta ka na, Belle? Ayos na. I heard what Darren did. Alam kong hindi ka okay. Wala naman siguro magiging okay sa babaeng nahulog mismong asawa, nakasama ang kapit niya at pareho silang halos hubad. I'm sorry. Pati ikaw ang nagsasorry. Di naman ikaw nanloko sa akin eh. Kung hindi ako nawala sa buhay mo, hindi mababaling ang atensyon mo sa kanya. CJ, hindi mo kasalanan yun. Sino bang mag-aakalang sira ulo yun? Eh ang pagkakakilala natin sa kanya, mapait, responsable. Kaya ba pinakasalan mo siya? Di ko alam. Siguro dahil siya ang unang nasa tabi ko nung panahon na unti-unti mo ako iniwan. Napalingon ako kay CJ nang itabi nito sa gilid ng daan ng kotse. Pagkatapos ay sumandal at humugot ng malalim na hininga. Na magsimula itong magsalita at narinig ang kanyang mga paliwanag, doon umagos ang mga luha ko. I'm sorry, Belle. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Sobra kitang nasaktan. Ang laki ng naging pagkukulang ko sa'yo. Nangako tayo sa isa't isa na magpapakasal at bubuo ng pamilya. Habang gumagawa ko ng mga wedding gowns, ikaw naman, gumagamot ng mga may sakit na bata. Natupad nga natin ang mga pangarap natin. Naging fashion designer ako at ikaw, doktor. Pero wala tayo sa tabi ng isa't isa. Okay naman tayo bago ka pumunta ng US, di ba? Palagi tayo magkausap noon. Bakit nawala? Ba't tayo nagkalayo, CJ? May nag-iibang babae ba? Wala, Belle. I swear to God. Walang iba. It's just that I suffered from a serious mental problem. Nahirapan ako sa pag-aaral ko doon. Hindi ako makareklamo kay Mami Fina dahil ayokong ma-disappoint siya. Pero hirap na hirap ako. I was constantly bullied, harassed, just because I'm a Filipino. Grabe ang naranasan kong racial discrimination sa mga professors ko at ibang estudyante. Hindi ako makapag-concentrate sa pag-aaral. Bumabagsak ang mga major subjects ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin, CJ? Bakit mo sinolo?
Natakot ako na kapag nalaman mo, ay malaman din ni Mami Fina. That's why I cut you off. Sinadya kong hindi magparamdam sa'yo. I suffered from severe depression and anxiety. Gusto kong maging magaling na doktor gaya ni Mami Fina. Pero hindi ko ma-meet ang expectations niya. Nahiya akong humarap sa kanya. Basta ng mga panahon na yon, ayoko makipag-usap sa iba. Gusto ko lang mag-isa. Hanggang sa hindi ko na malayan na lumipas na ang panahon. Nawala ka na. Sinubukan kong bumalik sa'yo pero nalaman ko na kayo na ni Darren at ikakasal na kayo. Halos mabaliw ako sa pag-aalala sa'yo. Hanggang sa nasanay na lang din ako na wala ka na sa buhay ko. Tama. Kasalanan mo. Oo, kasalanan mo kung ba't nagkaroon ng Darren sa buhay ko. Kung hindi mo ako iniwan noon, hindi siya darating. Baka hindi ganito kamiserable ang buhay ko. Patawarin mo ko. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Paano, CJ? Paano mo babawiin ang mga taon na nawala at pinabayaan mo ako mag-isa? Ang lahat ng sakit at trauma na dinulot mo sa buhay ko. Ang mga gabi-gabing iniiyak ko dahil hindi kita makontak. Sinolo mo lahat. Pati ako hindi mo pinapasok sa mundo mo kahit na pwede naman natin harapin ang problema magkasama. Even mom and kuya, you shut them off. Di ba pamilya na tayo? Dapat nagtutulungan tayo. Pero ba't mo kami itinaboy? Patawarin mo ko, Bel. Nung mawala ka, si Darren ang nariyan sa tabi ko. Di niya ako iniwan. Nung nanligaw siya, pumayag ako. Sabi ko, baka sa ganung paraan makalimutan kita. Naging masaya naman ako. Minahal ko siya. Ang akala ko magiging maayos na ako kasama siya. Pero 1 taon pa lang kaming kasal. Nawalan siya ng trabaho. Sinubukan niya magnegosyo pero lahat nalulugi. Lahat ng gasto sa bahay, ako ang pumasan. Pinunasan ko ang luha ko at huminga ng malalim. Nabuhay ang sakit ng ginawa sa akin ni Darren at ang galit ko sa sarili ko dahil naniwala at nagpaloko ako sa isang gaya niya. Pero kahit wala siyang trabaho, nagtataka ako dahil panay ang kuha niya ng mga appliances. Lahat hulugan. Sinita ko siya. Sabi niya gagawin daw niyang fully furnished yung apartment unit namin. At yun daw ang pagkakakitaan niya. Hanggang isang araw, isa sa mga tauhan ko nakakita sa kanya na may kasamang babae. Naganap ako ng may ebidensya. Pinasundan ko siya. Naggalungkat ako sa phone niya. Nang makuha ko lahat ng ebidensyang kailangan ko, doon ko siya sinugod sa apartment namin. Hindi pala niya pinaparenta ang unit namin gaya na sinabi niya. Doon pala niya ititira ang kabit niya kaya bumili siya ng gamit. Napakahayop. Gusto kitang sisihin sa lahat ng yon. Dahil hindi mangyayari lahat to kung hindi mo ako iniwan. I'm sorry. Humagulgol ako ng iyak at pilit na nanlaban nang sinubukan akong yakapin ni CJ. Pero hindi ako nanalo. Naramdaman ko na lang na tuluyan niya akong naikulong sa mga bisig niya at niyakap ng mahigpit. I'm sorry, love. I'm so sorry. Dapat Bel na lang. Wala na yung endearment na love. Kung ganoon, pagsisikapan ko hanggang sa makuha ko ulit ang tiwala mo. Hihintayin kita, Bel. Gusto ko ulit subukan. This time, I'll make it right. May asawa na ako, CJ. Asawa? Babalikan mo pa si Darren? Pagkatapos ng mga ginawa niya sa'yo? Hindi na. Pero magulo pa rin kasi ang sitwasyon eh. Ongoing pa ang kasong sinampa ko sa kanila ng kabit niya. At pinaprocess pa ang pag-file ko ng annulment. Kahit kaibigan lang sa ngayon. Bel, hindi kita pipilitin. Hindi kita mamadaliin.
Ako naman ang maghihintay sa'yo. Hanggang sa maging handa ka na. Hanggang sa mahalin mo ulit ako. Ngayon, hinding-hindi na ako mawawala sa buhay mo. Pero buntis ako. Ayokong pagmulan tayo ng chismis na pareho lang kami ng asawa ko. At isipin ng iba na may lalaki ako. Importante ba bang sasabihin ng ibang tao? Ngayon mo mas kailangan na mag-aalaga sa'yo. Kung hindi ka kayang alagaan ng asawa mo, ako mag-aalaga sa'yo. Sa inyo ng anak mo. CJ, Oh, I'm sorry. para saan? Dahil hindi kita nahintay. Dahil ang akala ko hindi ka nababalik. Sorry kung nasaktan kita dahil nagpakasal ako sa iba. Wala yun. Wala ba yun kumpara sa mga sakit na ibinigay ko sa'yo? Alam ko late na to. But congratulations. Dahil natupad mo ang pangarap mo. Isa ka ng doktor. Hindi mo naging madali para sa iyo ang mga pinagdaanan mo pero nalagpasan mo. And I had to sacrifice us para lang matupad yun. Pangako, babawi ako sa'yo. Kung may gusto ka, pagkain kahit ano, sabihin mo lang sa akin. Sige. By the way, hindi ako nasabi sa'yo pero mas gumanda ka ngayon. Hindi halatang broken-hearted. Pregnancy hormones. Maganda ka naman talaga noon pa. Lika na nga. Bibili pa tayo ng gamot. Hating gabi. Nagising ako ng pasado 12:00 dahil kumakalamang sikmura ko at sa malakas na kulog at kidlat. Medyo malakas ang hangin sa labas. Mapula ang ulap at nagbabadya ng malakas na buhos ng ulan. Naalala ko na may pagkain pa ako sa ref na pinabili ko kay Kuya Peter. Kaya bumangon ako at lumabas ng kwarto. Sinalubong ako ng madilim na sala at kusina. Hindi na ako nag-abala pa na buksan ang ilaw at dumiretso ako sa ref. Habang kumakain, lumingon ako nang bumukas ang pinto ng kwarto ni CJ. Oh, nandito ka pala? Akala ko tulog ka na. Tulog na nga. Nagising lang ako kasi nagugutom ako eh. O ikaw, ba't gising ka pa? May tinapos lang akong pag-aaralan na case ng pasyente ko na 12 years old. May schedule kasi ako na surgery bukas. Oh, dapat matulog ka na para may lakas ka. Okay lang, okay lang. Sanay na ako sa puyatan to halos walang tulog ng ilang araw. Nagugutom din ako eh. Halika, kain. Matapos namin magkausap at magkaliwanagan, gumaan ang pakiramdam ko, Madam Venus. Para kaming bumalik sa dati. Nung bago ko siya maging boyfriend at magkaibigan pa lang kami. Magaan lang, masaya. Ilang sandali pa ay natigilan kami nang may marinig kaming iyak ng sanggol sa labas ng bahay. Iyak ng baby yun ah. Oo nga. Saan galing yun? Baka may nag-iwan ng anak niya sa labas. Sandali, titingnan ko. Samahan na kita. Bilang isang nagdadalang tao at si CJ bilang isang pedia doctor, hindi namin maiwasan ang mag-alala para sa bata. Nakalimutan ko ang sinabi ni Mang Palo tungkol sa aswang. Ang naisip naming dalawa ni CJ ng mga sandaling yon ay ang makuha ang bata bago pa ito mapahamak. Malamig ang panahon ng gabing yon at anumang oras ay bubuhos na ang ulan. Nagmamadaling kinuha ni CJ ang flashlight at lumabas kami ng bahay. Naglakad-lakad kami sa labas ng bakuran at naghanap sa paligid pero wala doon ang bata. Nang bumalik kami sa loob, napalingon ako sa bandang gilid ng bahay. Parang doon nanggagaling yung iyak. Ayun! Ay, Diyos ko. Sino walang puso nagtapon dito sa bata? Gano'n na lang ang gulat namin nang makita ang isang sanggol na parang wala pang isang buwang gulang. Nakabalot sa puting tela habang nasa tabi ng basurahan. Kaya agad itong dinampot ni CJ. Siguradong nasa paligid pa ang nagtapon sa kanya. Wala na ako makitang tao sa paligid eh. Sino kayo nag-iwan sa kanya dito? Oh, ang cute pa naman niya oh. Halika, dali natin siya sa loob para ma-examine ko siya. Gigisingin ko si Mommy. Habang naglalakad kami papasok ng bahay, napakanut-noo ako nang mapansing unti-unting nagbabago ang mukha ng sanggol. Mula sa inosente at cute nitong itsura,
Unti-unting kumukulubot ang balat ng mukha nito. Ang mga mata ay kulay pula at nanlilisik. Ang loob ng bibig nito ay tinubuan ng matatalas na pangil. Si Jay, yung baby! Ah! Tiyanak! Biglang nabitawan ni CJ ang bata at mabilis akong hinawakan ito at umatras kami. Nanlaki ang mga mata namin nang biglang umalis sa pagkakabalot ng tela ang tiyanak at gumapang ng mabilis palapit sa amin. Si Jay! Takbo sa loob, bilis! Mabilis kaming tumakbo papasok ng bahay at agad na nilakang pinto. Sa kabila ng maliit na itsura nito, napaatras kami ng marinig ang malakas na kalabog sa pinto habang pilit itong pumapasok at hinahampas yun. Tulala pa rin dahil sa bilis ng mga pangyayari. Bigla kaming nagkatinginan ni CJ nang tumahimik at huminto ito. Umalis na yata siya. Sana nga. Kasabay ng malakas na pagkulog at kidlat ay mas tumataas din ang tensyon at takot na nararamdaman namin. Dapat ay kalmado na kami dahil umalis na ang aswang pero hindi pa rin mawala ang kaba sa puso ko. Hanggang sa lumabas si Mami. Kasunod si Kuya na halatang nagising sa ingay namin. Bakit kayo sumisigaw? Ano bang nangyayari? Mami, may aswang! Tiyanak! Ano? Tiyanak? Nandito ba si Janice? Totoo, kuya. Nakita ko rin. Yung baby naging... Si Jay! Nakapasok siya! Ayun sa paanan ng ref! Bigla kaming napaatras nang makita ang tiyanak. Dahan-dahan na gumagapang palapit sa amin. Maging si Mami at Kuya nataranta at natakot nang makita nila ang maliit ngunit mabagsik na aswang na ito. Ay, Diyos ko! Bel! Ilag! Si Jay! Bigla akong tinulak ni CJ palayo nang tumalon palapit sa amin ang tiyanak. Kumapit ito kay CJ at pinagtangkaan siyang kagatin. Ngunit mabilis itong nilayo ni CJ hanggang sa tumatakbong bumaba si Kuya Peter at kumuha ng asin. Asin! Asin! Kailangan natin ng asin! Bilis! Bel, anak, pumunta ka na dito. Mami! Bel! Anak! Oh, Diyos ko, Peter! Ang kapatid mo, bilisan mo! Tatakbo pa lang sana ako nang mula kay CJ ay biglang tumalon sa akin ang tiyanak. Napasigaw ako sa sobrang takot. Kahit maliit ito ay napakalakas nito at malikot. Pilit na umaalpas habang pilit ko rin itong nilalayo sa akin. Paulit-ulit na nagtatangka na sunggaban ako at kagatin. Tumakbo si CJ at kinuha ang baston na dating ginagamit ng daddy ko noong nabubuhay pa siya. Sinabuyan ni Kuya ng asin ng aswang. Sumigaw ng malakas ito na para bang napaso sa sakit. Pagkatapos ay malakas na hinataw ni CJ ng baston. Mabilis na gumapang ang aswang papunta sa pinto palabas ng likod bahay. Kaya hinabol ito ni CJ at Kuya. Habang si Mami ay agad tumakbo palapit sa akin nang bigla akong matumba dahil sa hilo hanggang sa unti-unti akong nawala ng malay. Bel, anak! Si Jay, si Belly namatay! Ayon kay Mommy dahil daw sa gulat ko sa mga nangyari at dala na rin ng matinding takot ay nawalan ako ng malay kagabi. Nagising din ako makalipas ng 30 minutes. Pagkatapos ay saka ako chinekap ni Mommy. Mabuti na lang at ligtas ang anak ko at hindi na paano. Pero pinagpahinga lang ako sa bahay at pinagbawalan ng magtrabaho. Bel? Pasok. Hi. Hello, Doc. Kumusta ang duty mo? Ayos naman. Medyo maraming pasyente sa ospital. Tapos na duty mo doon? Oo. Tapos mamayang 1 p.m., punta naman ako sa kliniko. 7 yung nakapilang pasyente ko. Anyway, kumusta ka na? Ayos naman. Ang baby mo? Anong sabi ni Mami Fina? Okay naman daw siya. Ligtas at healthy. Napangiti ako nang marahang haplusin ni CJ ang tiyan ko at ngumiti ito sa akin. Habang pinagmamasdan ko siya, hindi maiwasang isipin kung sakaling siya ang pinakasalan ko, ano kaya ang buhay ko kasama siya? Ano nga palang sabi nila tungkol doon sa tiyanak? Nakausap mo na ba si Mang Polo? Oo. Kahit siya nagulat at hindi makapaniwala, ang alam daw niyang gumagalang aswang dito ay yung babaeng mukhang impacta. Pero mag-iimbestiga raw siya. Paano kung bumalik yung tiyanak? Tinuruan niya na kami nila Mami kung anong gagawin sa susunod. Tapos ang sabi ni Mang Pulo, yung binigay niya na 4 na insenso, sindihan natin pagdating ng alas 6 ng gabi
Ilalagay daw yun sa labas ng 4 na sulok ng bahay para hindi pumasok ang aswang dito. Yung mga pangontra naman, gaya ng bawang at asin, maglagay at magsabit sa bintana. Mabuti naman kung ganun. Halika, sabay na tayong kumain. Sige, susunod na ako. Tatayo pa lang sana si CJ nang pareho kaming lumingon sa phone ko matapos yung mag-ring. Natigilan ako nang makitang si Darren ang tumatawag. Nagkatinginan kami ni CJ. Ibig sabihin ay nakapagpiansa na ito at pansamantalang nakalaya. Nakapagpiyansang kumag. Sagutin mo tapos i-loudspeaker mo. Gusto ko marinig yung sasabihin niya. Mukhang nakaipon ka ng pampiyansa mo ah. Kanino ka nangutang? Wala ka naman pera. Sa kabit mo? Baby, salamat at sinagot mo ang tawag ko. Anong kailangan mo? Nakikiusap ako sa'yo. Pag-usapan natin to. Ayusin natin to para sa anak natin. Huwag mong gamitin ang anak ko. Mas lalong magiging miserable ang buhay niya kapag patuloy tayo nagsama. Nasaan ka ha? Pupuntahan kita. Uulitin ko sinabi ko sa'yo, Darren. Wala ka nang babalikan. Ang laki ko namang gaga kapag hinayaan ko bumalik ka sa buhay ko. Baby, 3 please. years! 3 taon pa lang tayong kasal pero nagawa mo na agad ako lokohin? Paano pa kapag nagtagal tayo? Pasensya na ha, pero hindi ako ganun kamartir. Hindi pa tayo tapos dahil hindi ako hihinto hanggat hindi ko kayo na ibabalik ng kabit mo sa kulungan. Nagkakamali ka na babaeng niloko. Dahil hindi ako iiyak lang sa sulok at magmumukmok. Marunong ako lumaban, Darren. Alam mo yan. Isabella, please. Nakikiusap ako sa'yo. Bel! Umangat ang tingin ko kay CJ nang agawin nito ang phone ko at siya mismo ang pumutol ng tawag. Pagkatapos binlock ang number ni Darren. Makakasama sa'yo kapag na-stress ka ng gusto. Hayaan mo na siya. Hayaan mo ng abogado mo ang umayos ang kaso mo laban sa kanya. Ang mabuti pa, bumaba ka na dyan sa kama para makakain ka na. Sabayan kita. Okay. Nga pala, nagkakagulo yung mga tao sa bayan. May nakita daw bangkay ng babaeng 7 buwan na buntis. Nawala daw yung bata. Tapos wala rin yung mga lamang loob ng nanay. Wala daw tinira eh. Pati puso at baga kinuha. Ay, ano ba nangyayari dito sa bayan natin? Pagdating sa kusina ay saktong naihanda na ni Manang Rose ang mesa. May nilabas si CJ mula sa isang paper bag at napangiti ako nang makita ang pagkain na binila nito sa paborito kong Chinese restaurant sa kabilang bayan. Habang si Manang ay pinaghanda ako ng request ko na bupis. Nang ilapag nito ang isang mangkok na may laman na ulam, ay hindi ko agad nagustuhan ang amoy nito. Nang subukan kong kainin, sumayad pa lang ang pagkain sa bibig ko. Bigla akong naduwal at nailuwa ko ang pagkain sa pinggan. Napatakbo ako sa banyo at agad akong sinundan ni CJ. Pinagod nito ang likod ko habang suka ako ng suka. Ay, Biel! Ayos ka lang ba? Manang, ano bang nilagay mo dun sa bopis? Ay, bakit? Anong bang lasa? Sobrang lansa sa lasa at ang amoy malansa. Pakilayo yung ulam. Ayoko maamoy yan dito sa bahay. Manang pasensya na po. Pakialis lang po yung ulam. Alam niyo namang buntis, maselan siya sa mga amoy ng pagkain. Ay, sige. Pasensya na, Bel. Baka hindi ko nalutong mabuti yung baga at puso. Ano? Okay ka na? Ikaw na magluto, please. Gusto ko yung egg soup na lagi mo niluluto para sa akin dati. Sige. Ihahatid na lang ulit kita sa kwarto mo tapos ipagluluto kita. Doon na lang tayo kumain. Sige, salamat CJ. Isang gabi, pasado 11:00 na, nang magkasunod na lumabas si Mommy at CJ ng kwarto. Ako na mga sandaling yon ay nasa kusina at tinatapos ang mga design ng wedding gown ng mga kliyente ko. Oh anak, bakit gising ka pa? Sabi ko naman sa'yo bawal lang magpuyat. Hindi pa po ako inantok eh. Napahaba ang tulog ko kaninang hapon. Wala naman ako magawa, edi tapusin ko na lang to. Oh, eto. Gatas para madali kang antukin. Thank you.
Oo nga pala, Mami. Pwede bang huwag niyo nang paglutuin si Manang Rose mula ngayon? Oh, bakit naman? Ayoko. Ang lansa-lansa na niluto niyang bopis kanina. Di ko maintindihan ang lasa. Bukod sa malansa, walang lasa. Basta kakaiba. Kahit siguro hindi buntis, hindi makakain yun eh. Sinong magluluto para sa'yo? Wala ako dito ng tanghali. Ako na lang ni. Kapag nandito ako sa bahay ng tanghali, paglulutuan ko siya. Ay, sa bagay, ganyan talaga kapag buntis, anak. Masyado ka nagiging maselan. Bigla kaming natigilan habang nag-uusap nang may narinig kaming huni ng ibon sa labas ng bahay. Napatingala kami at nakiramdam. Sa hindi malamang dahilan ay kinilabutan ako. Nakakapagtaka dahil mukhang malayo ang tunog, pero naririnig pa rin namin siya hanggang doon sa bahay. Ibon sa gabi? May lumilipad bang ibon sa gabi? Meron. Tik-tik. Tik-tik? As in, aswang na tik-tik? Oo. Naamoy ng tik-tik na may buntis dito, kaya siya umaaligid. Huwag kang mag-alala, Bel. May mga pangontrang nakasabit sa mga bintana at pinto. Hindi yan makakapasok. Isa pa, hindi naman pawid ang bubong natin. Hindi niya basta masisira yan. Ang mga tiktik ay karaniwang dumadapos sa bubong ng bahay ng mga buntis. Kapag pawid ang bubong ng bahay mo, gaya ng karaniwang bahay sa mga ganitong liblib na probinsya, kaya nilang sirain yon at ilusot ang mahaba at manipis nilang dila. Pagkatapos ay sinisip-sip nilang sanggol sa tiyan ng buntis. Mommy, buti naniniwala ka sa mga ganyan kahit doktor ka. Dito na ako lumaki sa probinsya natin. Marami na rin akong nakitang kababalaghan dito habang lumalaki ako. Hindi talaga maiiwasan na may mga ganyang aswang, lalo na't nasa liblib tayo. Isa pa, naranasan ko na rin matiktik noong ipinagbubuntis ko kayo ng kuya mo at ng ate mo. Binalaan ni rin ako ni Mang Pulo tungkol sa tiktik. Ang sabi niya, kapag ang tunog ng tiktik ay tunog malayo, ibig sabihin ay nasa malapit lang siya. Kaya sigurado ako nasa bubong siya ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Hayaan mo siya. Wala ay magagawa. Kumalma ka lang anak, magdasal ka. Alam mong mas makapangyarihan ang Diyos. Opo. Sige na anak, matulog ka na. Dala ang mga gamit ko ay agad akong pumanhik ng hagdan habang si CJ ay naiwan pa sa kusina. Nang buksan ko ang pinto, bigla akong nabitawan ng mga gamit ko at napasigaw ng malakas nang makita ko ang isang nakakatakot na nilalang na nasa bintana. Bel! Anong nangyari anak? Mabilis na tumakbo si CJ sa akin at lumabas naman sa kwarto si Mommy. Doon sa labas ng bahay, sa mismong tapat ng bintana ko, isang nakakatakot na nilalang ang nakita ko. Isang babaeng aswang na mukhang demonyo. Parang bruha ang buhok nito. Nalilisik ang dilaw ng mga mata, kulubot ang mukha, at ang ilong niya parang tuka ng loro. Malaki ang bibig na may maliit pero mukhang matalas na pangil. Mukha siyang nakakatakot na mangkukulam na aswang, na gaya ng mga napapanood ko sa mga pelikula. May aswang sa bintana! Aswang nga! Niyakap ako ni CJ habang nanginginig ako sa takot nang agad akong tumalikod. Ayon sa kanya ay mabilis tumakbo ang aswang nang makita siya at tumalon palabas ng bakod. Ang mabuti pa, Mami. Doon muna matulog si Bel sa inyo. Ako na po magliligpit ng gamit niya. Halika na anak, pumasok na tayo sa kwarto. Kinaumagahan ay napag-usapan namin ang mga nangyari habang nag-aalmusal. Hindi lang ako nakaramdam ng takot at pag-aalala, maging ang pamilya ko. Anak, ano kaya kung umuwi ka na lang muna sa Maynila? Doon check na ligtas ka at walang aswang. Anong wala, Mi? Meron. Yung asawa niyan, mas masahol pa yung sa swang. Hindi nga siya stress sa swang, baka makuna naman yan sa konsumisyon dahil sa cheater na yun. Tama si Kuya, Mami. Ayokong bumalik sa bahay namin dahil tiyak, aaraw-arawin ako nun sa pangungulit. Alam ni Darren ang bahay ng mga kaibigan ko na pwede kong punta na taguan. Pero anak, mas delikado dito. Mami, I'll be fine. Huwag ka mag-alala. Naniniwala ako na mas makapangyarihan ng Diyos sa kahit anong aswang demonyo. God is protecting me and my baby, kaya relax ka lang. Oo nga, Mami. Tsaka nandito naman ako eh. Hindi ko pababayaan si Bel. Naku, sabi sa iyo eh. Kung nakinig ka lang sa akin nung na babae ka, hindi ka na sana nagkaganyan.
Noon pa man, hindi na kami boto dyan sa dari na yan. Eto na nga, hiwalay na eh. Kakausapin ko yung daddy ni Jeff. Yung kaibigan ko, abogado yon at malakas ang kapit sa isang judge. Hihingi tayo ng tulong para mapadali ang pag-process ng annulment nyo. Malakas ang kaso mo dahil matibay ang ebidensya na binigay mo sa mga pulis, lalo at buntis ka. Yung emotional stress na ibinigay niya sa'yo, hindi biro yon. Ay nako, wag niyo na nga pag-usapan ng taong yon. At baka mawalan pa kayo ng ganang kumain. Bel, day off ko ngayon. May gusto ka bang puntahan o pasyalan? O gustong kainin? Gusto ko lang ng sinuglaw na baboy. Yung inihaw muna tapos ginawang kilawin. Alright, sinuglaw. Magluluto tayo niyan. Tapos ano pa? Sinigang sa miso na salmon belly. Gusto mo? Oo, yun. Ay nako anak, masyado kang ini-spoil ditong si CJ. Parang siya ang ama ng baby mo. Sana nga siya na lang. Oh my God. Sana nga siya na lang. Hindi pa naman po huli ang lahat. Nasabi ko na to kay Bel, kuya. Ngayon, ako naman ang maghihintay sa kanya hanggang sa maayos ang problema niya kay Darren. Salamat CJ. Sa kabila ng mga nangyaring hindi maganda sa inyo noon, nariyan ka pa rin at hindi mo siya iniwan. Babawi ako sa mga naging pagkukulang at kasalanan ko sa kanya, Mami. Kaya ipanatag ninyo ang kalooban ninyo. Ako po ang mag-aalaga kay Bella at sa baby niya. Hindi mo naman obligasyon to, ba? Thank you, CJ. Basta para sa'yo. Matapos kumain ay naglakad-lakad ako sa labas. Napahinto ako nang makita ko ang maliit na lumang simbahan. Lumapit ako doon at pumasok sa loob. Ang kisame ay sira na at bumigay na, kaya ang liwanag ay malaya nang makapasok doon. May mga halaman na rin na gumagapang sa pader na nasira at gumuhong dingding. Ang mga mahabang upuan na kahoy ay pinaglipasan na rin ng ulan at araw. Ang krus na sumisimbolo sa Diyos, hayun at buong buo pa na nakasabit sa unahan. Nasisinaga ng araw ngunit hindi natinag ng kahit ilang bagyo at kalamidad na dumaan. Napangiti ako nang unti-unting bumalik sa nakaraan ang isip ko. Doon sa munting simbahan na iyon namin pinangarap ni CJ na magpakasal. Naging saksi ang simbahan na ito sa relasyon namin. Sa pagbuo ng mga pangarap na kasama ang isa't isa. Pero gaya ng nangyari sa simbahan na yun, lahat ng pangarap na yun ay gumuho. At ang tanging natira at nanatiling nakatayo ay gaya ng krus na yun. Ang malalim na pananalig ko sa Diyos na sana'y matapos na lahat ng sakit na pinagdadaanan ko. Panginoon, nagkamali po ba talaga ako na hindi ako naghintay ng kay CJ? Nagkamali ba ako na pinakasalan ko si Darren? Minahal ko siya. Naging tapat ako sa pagmamahal ko sa kanya, pero bakit ganun? Parang wala yung halaga sa kanya. Tanggalin niyo po ang sakit na nararamdaman ko, Panginoon. Alam ko na ikaw lang ang makakapaghilom sa puso ko. Nang matapos akong magdasal ay agad akong lumabas. Pababa pa lang ako ng hagdan nang magulat ako sa babaeng nakasandal sa pader sa bandang likuran ko. Napaatras ako dahil sa takot nang makita na nakasuot ito ng wedding gown. Sino ka? Pauline? Ikaw, sino ka? Belle? Ngayon lang kita nakita dito. Taga saan ka? Dito rin. Matagal ako hindi nakabalik. Napaatras ako nang bigla itong lumapit sa akin at inamoy ako. Bahagya akong naduwal nang malanghap ko ang amoy nito. Magkahalong amoy na hindi naligo ng matagal at malansa at naaagnas ang amoy nito. Ikaw nga! Ang alin? Ikaw yung usap-usapan ng mga tao dito sa baryo natin. Yung buntis na palaging inaaswang sa gabi. Ha? Hindi mo ba alam? Gabi-gabing nakabantay sa'yo ang tik-tik. Pati na rin yung bruhang aswang.
Hindi siya nagpapakita sa'yo, pero nakabantay lang siya. Kaya mag-iingat ka. Bakit ka palagi nakasuot ng wedding gown? Hinihintay ko kasi yung mapapangasawa ko. Mapapangasawa? Hindi ba parang ang tagal mo na naghihintay? Simula lang dumating ako dito, nakita na kitang suot mo yun. Hindi, darating siya. Nangako siya sa akin eh. Darating yun. Sabi niya sa akin, darating siya. Tapos magpapakasal kami. Ipapakita ko sa kanya yung baby ko. Baby, may anak kayo? Shh! Huwag kang maingay. Hindi niya alam. Surprise ako sa kanya yun eh. Ayun. Ayun ang baby ko. Ayun ang baby ko. Umiiyak siya. Narinig mo? Ha? Narinig mo? Ayun ang baby ko. Umiiyak siya. Umiiyak siya. Tahan na, baby. Darating din si Papa. Niyakap nito ang bouquet ng tuyong mga bulaklak at dahon at tinapik ni Pauline na parang yun ang sanggol. Pinaghihili pa niya ito habang kumakanta. Nakaramdam ako ng awa habang pinagmamasdan ko siya. Naintindihan ko si Pauline kung bakit siya nagkaganon. Masakit at nakakabaliw talaga kapag niloko at sinaktan ka ng taong minahal at pinagkatiwalaan mo. Masigit na masakit ang maiwan. Yun bang bigla na lang nawala? Yung hindi mo alam kung saan ang lugar mo sa buhay niya o kung may lugar ka pa ba doon? Tahan na, baby. Darating na si Papa. Uuwi na siya. Magpapakasal sila ni Mama. May ibibigay ako sa'yo sa susunod. Babalik ako dito. Talaga? Ano yun? May lumang wedding gown ako sa bahay. Ay? Hahanapin ko tapos ibibigay ko sa'yo. Sige. Sige, akin na. Pero Pauline, yung hinihintay mo, hindi na siya babalik. Mas lalo ka lang masasaktan kapag patuloy ka naghintay sa wala. Nagulat ako nang bigla akong hablutin ito sa braso at hinila ako palapit. Nakaramdam ako ng matinding kilabot nang may marinig akong angil na parang hayop na nagmumula sa kanya. Nang magsalita siya, doon ako mas lalong natakot nang biglang mag-iba ang boses nito. Babalik siya. Babalikan niya ako. Nangako siya. Nangako siya. Ikaw siguro ang dahilan kaya hanggang ngayon wala pa siya. Pauline! Ikaw yun! Sasaktan ako! Ben! Sasaktan ako! Napalingon ako nang makitang bumaba ng kotse si CJ at tumakbo palapit sa akin. Nang makita ito ni Pauline ay agad niya akong binitawan at tumayo. Naglakad papasok sa kakahuyan. Bel, ayos ka lang? Sinaktan ka niya? Hindi naman masyado. Lumingon kaming dalawa ni CJ nang mula sa malayo ay narinig namin ang iyak ng isang sanggol. Lumapit si Pauline sa isang puno at sa likod ay may dinampot na isang sanggol. Nakabalot yon sa puting tela at niyakap ni Pauline ito. Habang naglalakad palayo ay panay ang lingon nito sa akin habang tila may binubulong sa sanggol. Halika na, Bel. Umuwi na tayo. Lumipas ang mga araw na hindi nagpaparamdam ang mga aswang. Walang tiktik na gumagambala sa gabi. Dahil doon ay mas napanatag ako at muling bumalik sa kwarto ko at doon na muling natulog. Isang gabi habang mahimbing akong natutulog, naalimpungatan ako nang maramdaman ko na parang may sumampa sa kama. Pagkatapos inalanghap ko ang isang pamilyar na mabaho at malansang amoy. Mami, ano ba yung... Bigla akong napabalikwas ng bango nang dumilat ako at nakita ang isang aswang na nakasampa sa kama. Nanilisik ang mga mata habang ang kamay nito ay nasa tapat ng tiyan ko. Ang matandang aswang na minsan ko nang nakitang nakasilip sa bintana. Hayun at nasa loob ng silid ko. Takot na takot ako ng sandaling yun, Madam Venus. Lalo na nang makita ko malapitan ng makapanindig balahibong mukha nito. Demonyo at hindi tao ang nasa harapan ko. CJ! Tulong!
Sumiksik ako sa kama at nagtangkang bumaba, pero mabilis akong nahawakan sa paa ng aswang at hinila. Nagpumiglas ako lalo nang sakalin ako nito ng mahigpit habang hinihimas ang tiyan ko. Naiyak ako sa takot. Hindi para sa buhay ko kung hindi para sa anak ko. Nang tangkain ako nitong sakmalin ay sakto namang naabot ko ang lampshade sa bedside table at yun ang malakas kong pinukpok sa ulo nito. Bel! Ano ba nangyayari? Oh! Ah! Isabela! Ah, Diyos ko! Aswang! Pinasok tayo ng aswang! Kumuha ka ng asin, madali ka! Bitawan mo siya! Dinampot ni CJ ang stand fan at yun ang malakas na pinalo sa aswang ng paulit-ulit. Maya-maya ay dumating naman si Kuya Peter, dala ang asin at mabilis yung binato sa aswang. Walang iya ka! Pangit ka! Impacta ka! Ah! Bel! Halika na, bilis! Dahil sa nangyari ay halos mawalan ako ng lakas. Parang namanhid ang buong katawan ko at hindi ko magawang kumilos dahil sa sobrang pagkabigla sa nangyari. Ang kuya ko na bading ay parang naging lalaki bigla. Binuhat ako sa kama. Mabilis ako niyakap ni Mommy at hinarang ni kuya ang sarili sa amin habang si CJ ay matapang na hinarap ang aswang. Kuya, ikuha mo ako ng kutsilyo, bilis! Ay, sige! Wait lang! CJ! Mag-iingat ka! Nang sumugod ang aswang kay CJ, bumagsak ito sa sahig kasama ng aswang. Nagtangka itong kalmutin siya at sakmalin pero sunod-sunod na sinuntok ni CJ ang aswang sa muka hanggang sa humahangos na dumating si Peter dala ang kutsilyo. Bigla ko ay nagawang yon mula sa kapatid ko at ako ang sumugod sa aswang. Tama na! Patahimikin mo na kami! Tama na! Ah, Diyos ko, Bala! Sinaksak ko ang aswang at tinamaan ito sa balikat. Malakas itong sumigaw at umalis sa ibabaw ni CJ. Susugurin dapat ng aswang sila Mami pero mabilis siyang nahila ni Kuya palabas ng kwarto. Dinampot ni CJ ang asin at binato ulit ang aswang. Agad sumampas sa bintana ang aswang at tumalon palabas na noon ko lang napansin na bukas. Ibalik mo si Mami sa kwarto, kuya! Ang hindi ko inaasahan ay biglang may tumalon sa akin mula sa kung nasan. Napasigaw ako nang makita ang tiyanak na nakakapit sa damit ko at mabilis na umakyat habang nakalambitin sa akin. Yung tiyanak! Bel! Mabilis kong nadampot ang kutsilyo. Eksaktong nasa balikat ko na ang aswang. Sinubukang alisin ni CJ ang tiyanak sa akin pero mahigpit ang kapit nito. Malakas akong dumaing nang maramdaman ko ang mataalas na kuko nitong bumaon sa balat ko. CJ! Anak ka ng Diablo! Papatayin kita! Nang saksakin na ito ni CJ at saktong mailayo ko sa wakas ang tiyanak, natigilan kami nang bigla itong bumalik sa dating anyo na walang muwang na sanggol. Biglang nailayo ni CJ ang patalim at kapwa kami natigilan. Hanggang sa nagulat ako at bigla itong bumalik sa anyong tiyanak at muling pumiglas at nagtangka itong kagatin ako. Doon na sinaksak ni CJ sa likod ng maliit at mabagsik na aswang. Sumigaw ito ng batuhin ng asin at mabilis na tumakbo at naglambitin sa kurtina at lumabas sa bintana. Agad lumapit doon sa CJ at sinarado yun at tilak. Wala na ang mga alagad ng impyerno? Bakit ang paborito nilang aswangin ang kapatid ko? Bakit nang wala ang asin at bawang dito? Sinong nagtanggal? Bel, may sugat ka. Ang baby ko, CJ! Ang baby ko! Baka napano ng baby ko! Humiga ka. Titingnan natin ang baby mo. Paano nakapasok ang mga yon? Anak, iniwan mo bang bukas ang bintana? Di ba ang bilin sa atin ni Paring Polo ugaliin sarado ang bintana sa gabi? Lalo ka na. Hindi, Mami! Sinarado ko yan, sigurado ako! CJ, natatakot ako! Paano ko sa susunod hindi na ako makaligtas? Hindi mangyayari yon. Araw ng linggo at naroon lahat ng mga kasama ko sa bahay. Sinundan namin ang tingin si Mang Pulo nang pumasok siya sa bahay mula sa bakuran at nagsalita. Sinabitan ko na ng pangutra pati ang buong bako nyo. Yung insenso siguraduhin yung nakasindi pagsapit ng gabi, ha? Wala na dapat makapasok na aswang dito sa inyo. Sana nga po. Mas dublihin nyo ang pag-iingat lalo ka na, Bel. At mukhang hindi sila hihinto hanggat hindi ka napapatay ng mga aswang. Huwag na huwag niyong aalisin ulit ang mga bawang at asin sa bintana.
Manang Rose, ikaw ba ang nag-alis ng mga asin sa bintana sa kwarto ni Belle? Napansin ko rin kaninang umaga bago dumating dito si Mang Polo. Pati ang mga naunang insenso na ibinigay niya at inilagay sa labas ay nawala. Ay, sir, ako nga po. Saan mo ba dinala? Tinapon ko ho eh. Ang akala ko'y basura. Luma na kasing tingnan. Tapos po, naglinis po ako sa kwarto ni Belle. Inalis ko muna yung asin at bawang para mapunasan ko ng maayos yung bintana. Kaso, nakalimutan ko na pong palitan at isarado yung bintana, sir. Manang naman! Alam mong importante yon. Nandito ka at nakita mo yung insenso nung binigay ni Mang Polo. Alam mong umaaligid ang mga maligno kay Belle. Paano mo nakalimutan palitan yung asin at bawang sa kwarto niya? Buhay ng kapatid ko at ng pamangkin ko ang nakasalalay dito. Hindi dapat kinakalimutan yung mga bagay na yon. Sorry po, sir. Kuya, tama na yan. Okay naman ako eh. Kailan ba ako magagalit, ha? Kapag may nangyari ng masama sa'yo, ha? Naku naman, Manang. Ayusin mo ang trabaho mo. Opo, pasensya na po. Hindi na mauulit. Dapat lang. Tama na yan. Manang, sige na po. Magbahangin muna kayo sa labas. Ikaw talaga, kuya, napakataray mo. Well, naimbyar na ako sa kanya. Napaka-irresponsable. Pero kahit may mga pangontra kayo sa loob at labas ng bahay, huwag kayong pakampante. Mag-iingat pa rin kayo at maging alerto. Kung sa kabila ng mga nilagay natin ay nakapasok pa rin ang babaeng aswang na yon at ang tiyanak, sigurado may dinaanan yon para makapasok dito ng malaya nang hindi nyo nalalaman. Yun ang alamin nyo. Pero pansamantala, siguraduhin nyo na huwag maiiwan mag-isa sa kwarto si Belle. Dapat may kasama siyang matutulog sa loob. Kailangan dublihin nyo ang pagbabantay kay Belle. Lalo na at may isang babaeng buntis ang nawawala. Nawawala? Oh, yung manugang na babae ni Pasita. 5 buwan na buntis yun. Nagpaalam nung umaga na maglalakad-lakad. Aba hindi na nakabalik. Ang duda ng iba kinuha daw ng aswang. Dahil ang huling beses daw na nakita ito ay may kausap na matandang babae. Tapos ayun, hindi na nakauwi. Sige po. Kami nang bahala kay Belle. Sige pare, salamat ha. Nang makaalis si Mang Polo, kami naman ay nananghalian na rin. Matatapos na ako nang lumingon ako kay Manang Rose at nakitang dala nito ang pinakuha kong malaking kahon kung saan nakalagay ang wedding gown. Belle, eto na yung pinapakuha mo. Thanks, Manang. Wedding gown mo ito ah. Bakit mo pinakuha? Ibibigay ko po kay Pauline. Sino? Yung baliw dyan sa lumang simbahan? Siya nga. Di ba sabi ko sa'yo huwag ka nang lalapit sa kanya? Hindi naman ako mag-isa eh. Magpapasama ako sa'yo. Dala ang wedding gown na naipangako ko kay Pauline, kasama sa CJ ay pumunta kaming dalawa sa simbahan. Ngunit pagdating namin doon ay naabutan namin ng 3 binatilyo na binubuli si Pauline. Tumatawa habang binabato ito. Ay, yung baliw, oh. Bale! Aswang, umalis ka dito! Salot ka! Susumbong ko kayo sa asawa ko! Mga salbahe! Mga pangit! Hoy! Pangit ka! Tigilan nyo yan! Sira ulo tong mga batang to ah. Pangit! Pangit! Ble! Sila salot! Silang aswang! Hi, Pauline. Ay, si ganda. Kaso, shh, huwag kayong maingay. Tulog ang baby ko dun, no? Sa ilalim ng puno. Dala ko na nga pala yung pinangako ko sa'yo. Nang ilapag iyon ni CJ at buksan ang kahon, namilog ang mga mata nito nang makita ang wedding gown ko. Sa katawan pa lang nitong balingkinitan, alam ko nang kasya yun sa kanya. Akin na to. Oo, para sa'yo. Yay! May bago akong damit. Wow, ang ganda-ganda. Baby, ang ganda-ganda oh. May bagong damit si Mami. Tiyok matutuwa ang papa mo nito. Mabilis na tumalikod si CJ nang biglang hubarin ni Pauline ang damit nito. Kahit ako ay nagulat at mabilis na palingon sa paligid. Mabuti na lang at walang ibang tao doon. Pagkatapos ay agad sinuot ang wedding gown ko at tumakbo sa kamasayang umikot-ikot.
Nagustuhan mo ba? Oo, ang ganda. Salamat. Walang anuman. Sana gumaling ka na. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko nang makita ang saya sa mga mata ni Pauline. Pero maya-maya, sa gitna ng sayang nararamdaman nito, ay huminto ito sa pag-ikot at pagsayaw nang bigla itong lumuha hanggang sa humagulgol ng iyak. Nangako ka. Sabi mo magpapakasal tayo. Sabi mo hindi mo ko iiwan. Nasaan ka na? Manloloko ka. Bel, ang mabuti pa umalis na tayo. Hayaan na natin siya. Ganyan talaga si Pauline. Biglang iiyak ng ganyan kapag naaalala lang yung nangyari sa kanya. Okay. Ang saya ay napalitan ng awa. Kung may magagawa lang ako para kay Pauline, Madam Venus. Habang naglalakad ako palayo, muli akong lumingon nang marinig ko na bigla namang tumawa si Pauline matapos umiyak. Manloloko ka. Iniwan mo ko. Hayop ka. Ang ganda ng damit ko. Ang ganda ng damit ko. La 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 la. Napalingon ako kay CJ nang hawakan nito ang kamay ko. Umiti ito sa akin. Isang klase ng ngiti na parang sinasabing, okay lang yan. Huwag ka nang malungkot. Aaminin ko, Madam Venus, nang maglapat ang mga palad namin, doon ko biglang na-miss ang mga panahon na boyfriend ko siya. Yung mga panahong parang solo namin ng mundo. Bel, I miss you. Uy. Araw-araw tayo magkasama, you miss me? Natawa ka. I mean us. Ikaw bilang girlfriend ko. Namimiss ko yung pwede kitang tawagin na akin. Yung tinatawag kitang love. Yung pwede ako maglambing ng malaya sa'yo. Hindi yung ganito. Na parang nag-aalangan ako. CJ, alam mo naman na... I still love you, Belle. Nagsisisi ako na hinayaan kitang mawala noon. Nagsisisi ako na naging mahina ako at nagpatalo sa depresyon. Sana hindi pa huli ang lahat sa atin. Hindi ko sinasarado ang pinto ko para sa'yo, CJ. Pero sa ngayon, hayaan mo muna makamove on ako sa mga nangyari sa akin. Gaya ng sinabi ko sa'yo noong una tayong mag-usap, mula nang dumating ka rito, handa ako maghintay sa'yo. Huwag kang magmadali dahil hindi naman ako aalis sa tabi mo. Salamat, CJ. Ngumiti si CJ sa akin nang bawiin ko ang kamay ko mula sa kanya. Alam kong naiintindihan niya kung may distansya man ako. Malapit na kami sa bahay nang may matanaw akong isang pamilyar na mukha. Natigilan ako nang humarap ito at makita si Darren. Anong ginagawa niya dito? Belle? Baby? Palapit pa lang kami nang tumakbo si Darren sa akin. Pagkatapos ay agad akong niyakap ng mahigpit. Pinakiramdaman ko ang sarili ko ng mga panahon na yon, Madam Venus. Madam Venus, I felt nothing but disgust. Wala na ang excitement at pananabi ko na makita siya. Nang lumingon ako kay CJ ay nakita kong umiwas ito ng tingin at bakas ang selos sa mukha nito. Baby, miss na kita. I'm sorry, please. Bumalik ka na sa akin. Umuwi na tayo, ha? Umalis ka na. Belle naman, magbabago na ako. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Iurong mo na ang kaso. Ang sabi ko, umalis ka na. Ayoko na. Nakapag-file na ako ng annulment. Hindi. Hindi ko pipirmahan yun. Hindi tayo maghihiwalay. Bakit? Ano ba sa tingin mo? Akala mo ba kapag pinatawad kita, iuurong ko ang kasong sinampa ko sa'yo at sa kabit mo? Wala lang sa akin ang babaeng yun. Ikaw lang ang mahal ko. Wala lang sa'yo pero binahay mo. At dun pa talaga sa apartment natin? Alam mo, Darren, hindi mo ako mahal eh. Baka nga hindi mo ako minahal. Dahil kung totoong mahal mo ako, hindi ka papatol sa ibang babae. Wala ka respeto sa akin. Hindi ka na nahiya sa akin, hayop ka. Ako lang nagtatrabaho tapos ikaw pa may ganang mga liwa.
Magbabago na ako. Magbago ka para sa sarili mo. Dahil patawaran man kita ngayon, hindi na nun maibabalik ang tiwala ko sinira mo. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito ngayon, hindi ako. Hindi mo tinupad ang sinabi mo sa akin noon. Sinaktan mo pa rin ako. Akala mo siguro na magmamakaawa ako sa inahiwalayan ng babae mo at bumalik sa akin, no? Ha? Hindi! Magsama kayo! Doon ka sa kanya! Magsama kayo hanggang kulungan, hanggang kamatayan! Tinulak ko si Darren palayo, saka nagpatuloy sa paglalakad. Habang si CJ ay hindi nakikialam at nakadistansya lang sa amin. Umabol si Darren at pilit akong hinila pabalik. Hanggang sa pinilit niya akong halikan at wala akong ibang naramdaman kung hindi pandidiri. Isipin palang nahahalikan niya ako. Alam kong babalik ka rin sa akin, ha? Kailangan mo ako, Bel. Sige na. Ano ba? Bastos ka! Doon na kumilos si CJ. Bigla nitong tinulak si Darren sabay suntok ng malakas sa mukha nito. Nagulat ako sa ginawa niya at agad pinigilan nito ng akmang susugod ulit. Kitang-kita ko ang matinding galit sa mukha nito. Hindi ko alam kung nabanggit ko na Madam Venus. Pero dating malapit na magkaibigan si Darren at CJ mula pa nung high school. Doon sa probinsya namin sa Antique kami sabay-sabay na lumaki at naging magkaibigan. Gago ka! Mas gago ka! Ayaw nga ni Bel, bakit ka nagpupumilit? Hoy, CJ! Huwag kang makikalam dito, ha? Problema namin mag-asawa to! Makikialam ako dahil bastos ka! Ano bang papel mo dito, ha? Ha? Sino ka ba sa akala mo? Bakit ka pumapapel, ha? Ano? Gusto mong agawin sa akin si Bel? Tarantado ka! Ikaw pa may gana magsabi sa akin ng ganyan, ha? Ang kapal talaga ng mukha mo! Ikaw ang umagaw kay Bel sa akin! Ang dali mo namang makalimot, pare. Gusto mong ipaalala ko sa'yo? Noong hirap na hirap ako at depressed na depressed, binilin ko sa'yo si Bel. Sabi ko bantayan mo. Habang inaayos ko ang sarili ko. Lagi ako nagchat sa'yo. Tinatanong kita kung kumusta na siya. Kung sinasabi mo ba ang mga message ko sa kanya. Pero binabasa mo lang. Sinabi ko sa'yo na babalik ako. Babalikan ko si Bel. Inaayos ko lang ang sarili ko. Pero anong ginawa mong hayop ka? Binlock mo ako! Tapos nalaman ko na lang kakasal na kayo? Totoo ba yon, ha, Darren? Totoo bang sinabi ni CJ? Ang sabi mo sa akin noon, kinalimutan niya ako at hindi na siya babalik. Kinumpirma ng pananahimik ni Darren ang mga sinabi ni CJ. Galit na galit akong sinugod siya at pinagsasampal. Hinablot ko ang damit niya at halos mapunit yon sa sobrang galit. Napakawalang hiya mong hayop ka! Hayop ka talaga! Ikaw pa lang dahilan kung ba't kami nagkahiwalay. At ang tanga-tanga ko na naniwala ako sa'yo! Wala na siyang magagawa ngayon. Dahil ako na ang asawa mo. Noong nagdesisyon ka mang babae at lokohin ako, ikaw mismong pumutol ang pagiging asawa mo sa akin. Maaring kasat pa tayo sa papel ngayon, pero huwag kang matuwa. Dahil gagawin kong lahat para mapawalang bisang kasal natin. Manloloko ka! Wala kang karapatan na maging asawa ko! Na hindi mo ako kinumusta kung anong kalagayan ko at ang anak mo! Anong klaseng tao ka? Etong tatandaan mo. Babawiin ko siya sa'yo! Bel, halika na. Pasado 7:00 ng gabi, habang nagluluto si Mommy at ako naman ang naghihiwa ng iba pang rekado na ilalagay sa pakbet, si CJ at Peter ay pinag-aaralan ng medical case ng pasyente nila. Biglang banggitin ni Kuya ang nangyaring komprontasyon naming tatlo nila Darren kahapon. Nachika ni Manang na pumunta daw dito si Darren kahapon at ginombag nitong si CJ. Ang kapal naman ang mukha niyang pumunta pa dito. At ano, nakikipagbalikan? Ano pa nga ba? Napakasinungaling niya, Mami. Sinadya niya kaming paglayuin ni Bel noong may problema ako sa US. Hayaan niyo siya. Bilog ang mundo. Lahat ng ginagawa natin, mabuti man o masama, may kapalit. Maaring nagtagumpay siya noon na paghiwalayin kayo. Pero matitikman din niya ang karma niya. Kung makasta, akala mo, Dax!
Ikaw talaga, anak. Walang preno ang bibig mo. Oh, sa true lang naman ang sinasabi ko. Teka lang. Nasaan nga pala si Rose? Parang kanina ko pa siya hindi nakikita. Oo nga no. Baka lumabas lang po. Ilang sandali pa ay napunta sa labas ng bahay ang atensyon namin nang marinig ang boses ni Darren sa labas. Sumisigaw habang malakas na kinakalampag ang gate. Agad akong napatingin sa oras. 7:00 ng gabi. Ang oras kung saan nagsisimulang maghasik ng lagim ang mga aswang. Bel! Lumabas ka dyan, Bel! Bel! Ako nang bahala sa kanya. Dito ka lang. Huwag ka na lumabas ng gate. Baka bigla may aswang na dumating eh. Pero hindi nakinig si CJ. Mula sa bintana ay nakita kong umatras si Darren nang lumabas si CJ. Nagulantang ako nang biglang sapakin ni CJ si Darren at doon nagsimulang magbugbugan ng dalawa. Hindi ko na naisip ang aswang ng mga sandaling yon, Madam Venus. Basta na lang ako lumabas para pigilan ang mga ito bago pa sila magpatayan. Tama na, Darren! Tumigil ka na! Ako ang asawa mo. Kaya ako dapat ang kampihan mo. Wala sa lugar yung galit mo. Umalis ka na dito. Hihiwalayin mo ko? At ano ha? Tapos babalikan mo yan? Hindi kami dapat nagkahiwalay in the first place. Kung hindi dahil sa'yo. Umalis ka na dito, Darren. Kung mahal mo pang buhay mo, umalis ka na. Delikado dito kapag gabi, maraming aswang na gumagala. Ilang beses na ako nalagi sa panganib dahil sa kanila. Aswang? Huwag mo nga binibilog ang ulo ko. Ang sabihin mo, balak mong sumama sa lalaking yan. At siya pa rin ang mahal mo, di ba? Aminin mo na, Bel. Ako ang asawa mo, pero iba ang laman ng utak at puso mo. Si CJ pa rin hanggang ngayon, di ba? Nasaan ang respeto mo sa akin? Hoy! Huwag mo mabanggit sa akin ang tungkol sa respeto, ha? Minahal kita, Darren. Kaya nga kita pinakasalan eh. Kung hindi ka naniniwala, wala akong magagawa. Wala kami relasyon ni CJ. Hindi tayo magkatulad. Dahil kung meron man walang respeto dito, ikaw yon. Nung araw na pinili mo lokohin ako, dun pa lang, hindi mo na ako ng respeto. Bigla kaming napaatras nang mula sa likod ng puno sa bandang likuran ni Darren ay lumabas si Pauline. Suot ang damit pang kasal na binigay ko. Lumapit ito kay Darren at biglang yumakap sa liig nito. Sabi ko na nga ba't babalik eh. Bel, siya yun. Siya yung pakakasalan ko. Dumating siya. Ano? Paano siya? Pauline? Bakit hindi natin sabihin ang totoo sa asawa mo, Darren? Anong ibig sabihin nito? Gusto mong malaman ang totoo, Bel? Halika! Sasabihin ko sa'yo sa harap mismo ng simbahan. Nagulat kami ni CJ nang biglang sakalin ni Pauline si Darren ng isang kamay at kinaladkad dito. Sa unang tingin ay parang mahinhin ito kaya hindi ko akalain na ganun ito kalakas. Na kahit anong piglas ni Darren ay hindi nito makawala kay Pauline. Pauline! Sandali lang! Sinundan namin sila hanggang sa makarating kami sa lumang simbahan. Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang tumunog ang kampana. Umalingaw-ngaw sa paligid ang nakakatakot na tunog na yun. Inalis ni Pauline ang kamay sa leeg nito pero hinablot naman niya ang kwelyo ng t-shirt ni Darren. Kitang-kita namin ni CJ ang matinding galit sa mata nito sa puntong napaluha ito. Pauline! Ano bang nangyayari? 5 taon. 5 taon ang relasyon naming dalawa pero sa buong panahon na yon, nilihim niya ako. Kilala ko kayo bilang mga kaibigan niya pero hindi niya ako makuhang ipakilala sa inyo. Mas gusto daw kasi niya na pribadong relasyon namin. Noong umalis si Seiji papuntang Amerika, doon siya nawala ng oras sa akin at ibinuho sa iyo ang panahon niya. Binilin ka daw kasi sa kanya ng kaibigan niya. Inintindi ko yun kahit silos na silos ako. Mahigit 1 taon na gano'n ang setup namin na halos hindi niya ako pinupuntahan o tinatawagan man lang. Pero nawala ang selos ko nang sa wakas, yayain niya na ako ng kasal. Ako ang nag-ayos ng lahat habang nasa Maynila siya at nagtatrabaho. Dumating ang araw ng kasal namin. Hindi siya dumating.
Alam mo kung bakit, Bel? Dahil ang araw ng kasal namin, yun din ang araw na kinasal kayong dalawa. Ikaw ang pinakasalan niya sa halip na ako! Patawarin mo ko. Hayop ka, Darren! Napakawalang hiya mo! Noon mo pa pala ako niloloko! Napakagago mo! Hindi ako makapaniwalang naging kaibigan kita! At alam mo ang pinakamasakit sa lahat? Nung malaman ko na kinasal siya sa iba, pinuntahan ko siya dahil natuklasan ko na buntis ako. Pero anong sabi mo? Hindi mo ako pananagutan dahil hindi sa'yo ang bata. Kahit alam mong ikaw ang unang gumalaw sa akin at wala ako naging ibang lalaki. Hinintay kitang bumalik dito! Hindi para ituloy ang kasal, kundi para maningil ng utang! Para malaman mong nagkamali ka ng babaeng niloko! CJ, naging aswang si Pauline. Kamukha niya yung aswang na sumalaki sa akin. Siya yung gustong pumatay sa akin. Pagbabayaran mo ang lahat ng sakit na dinulot mo sa buhay ko! Sa anak ko, pinaasa mo ko. Ginawa mo akong tanga. Mas masahol ka pa sa aswang na kagaya ko! Pulis! Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na patayin ka. Wala akong interes na kainin ang lamang loob mo dahil baka malason ako sa itim ng pagkatao mo. Pero sisiguraduhin ko na habang buhay kang magdurusa at mag-iisa bilang kabayaran sa mga kasalanan mo sa akin at sa anak ko! Tama na! Patawarin mo ko! Tama na! Gamit ang kamay nitong may mahaba at matalas na kuko, biglang tinusok ni Pauline ang pagkalalaki ni Darren hanggang sa magdugo yun ng husto. Pagkatapos ay kinalmot niya ang mukha nito na para bang siniguro ni Pauline na magmamarka yun habang buhay. Patayin mo na siya, anak! Hindi ba't itong matagal mo nang hinihintay? Ang makitang lalaking yan at maghiganti ka sa ginawa niya sa'yo! Patayin mo rin maging ang babae gumagaw sa kanya at ang anak nila! Manang Rose? Anak mo si Pauline? Oo! At tama kayo ng hinala! Hindi kami tao dahil mula kami sa lahi ng mga aswang! Umatras kami ni CJ sa pagkabigla dahil sa katotohanan na sumambulat sa amin. Mabilis niya akong tinago sa likuran. Nang pagharap ni Manang Rose ay nagiba ang anyo nito at nag-iisang aswang. Habang karga nito ang isang sanggol na mukharing aswang. Ang tiyanak na 2 beses kaming pinagtangka ang patayin. Ngayon ay biglang naging malinaw ang lahat. Kaya pala palaging nakakapasok ang aswang sa bahay dahil kasama pala namin ang mismong aswang. Ikaw ang sumira sa pangarap ng anak ko! Kung hindi dahil sa iyong babae ka, hindi siya iiwan ni Darren! Manang Rose, walang kasalanan si Belle. Gaya ni Pauline, biktima lang din ako ng kasinungalingan ni Darren. Alam mo man o hindi, ikaw pa rin ang isa sa dahilan kaya halos mabaliw ang anak ko! Kaya papatayin kita! Sinubukan akong sakmalin ng aswang pero mabilis akong nakadampot ng malaking bato malapit sa ulunan ko at malakas kong pinukpok ang ulo ng aswang. Habang si CJ ay pilit na inilalayo ang maliit na aswang na pilit inaabot ang leeg niya. Belle! CJ! Pagbabayorin niyo ang sakit na nararamdaman ng anak ko! Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata! Manang, wala pa akong kasalanan. Nang tumingin ako kay CJ, nakadampot ito ng matalas na piraso ng kahoy at yun ang pinangsaksak nito sa likod ng tiyanak. Malakas na sumigaw ang maliit na aswang kaya napalingon si Manang Rose. Hanap ko! Nay! Ang anak ko!
Bumagsak ang dalawang aswang. Tumakbo palapit sa akin si CJ at agad akong inalalayan tumayo at niyakap ng mahigpit. Nang lumingon kami ay nakita namin si Mang Polo na may dalang shotgun. Kasunod nito si Mami at si Kuya Peter. Ang kala ko, huli na ako eh. Anak? Mami? Nasaktan ka ba? Ikaw, CJ. Hindi naman po. Okay lang ako, Mami. Ikaw aswang ka. Wala akong kamalay-malay na ikaw ang salot na pumapatay ng mga tao dito sa baryong ito. Hindi po ako. Hindi po ako ang pumapatay, ang nanay ko. Hindi ako ipinanganak na aswang. Isa akong normal na tao na pinanganak ng nanay kong aswang. Nung gabing yun, na matapos akong hindi siputin ni Darren, kinagat ako ng nanay at ginawa niya akong aswang para daw may lakas akong gumanti sa nanloko sa akin. Pinakain niya ako ng pilit ng laman ng tao. Nakain niya ng baby ko habang nasa tiyan ko pa siya. Noong ipinanganak ko siya ay naging tiyanak siya at hindi na siya lumaki. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. Nandito lang ako para magiganti kay Darren. Mang Polo, mabait ho si Pauline. Hindi siya gaya ng iniisip niyo. Biktima lang din siya ni Darren gaya ko. Sige, pero mangako ka na magpakalayo-layo ka at hindi ka na babalik sa bayang ito. Opo, opo. Wala, sige. Umalis ka na at parating na ang mga pulis. Pauline, mag-iingat ka. And I'm sorry. Hindi ko rin alam. Salamat. Huwag kang mag-alala. Alam ko na yun. Wala kang kasalanan. Nakapaghiganti na ako. Ikaw naman ngayon. Ipakulong mo siya. Hayaan mong pagbayaran yung kasalanan niya sa inyo ng baby mo. Mangako ka. Pangako. Ako nang humihingi ng tawad sa mga ginawa ng nanay ko. Naiintindihan ko. Sige na, umalis ka na. Dalhin mo ang baby mo at ilibing ng maayos. Sinundan ko na lang ng tingin si Pauline habang nagmamadali itong umalis at pumasok sa madilim na kakahuyan, dala ang wala ng buhay nitong anak. Samantala nilapitan ko si Darren na nakahiga sa semento at umiiyak sa sakit. Wala kang konsensya, Darren. Mas masahol ka pa sa mga gahay nilang aswang. Dahil sa kagagawan mo, nalagay sa peligro ang buhay namin ng anak mo. Masyado kang selfish. Sisiguraduhin kong makukulong ka. Para kay Pauline at sa anak niya na biktima ng walang kwenta niyang ama. Patawarin mo ako! Natawa ako nang biglang maglayo ang mga labi namin ni CJ at tinignan niya ako. Pagkatapos ay muli namin kinalikan ng matagal ang isa't isa. Saka natawa kami nang magkatinginan ulit. 2 buwan matapos kong anak, hindi na rin ako nakapagpigil nang magdesisyon akong tanggapin muli si CJ sa buhay ko. Dahil sa pagpupursige nito, muling tumibok ang puso ko para sa kanya. O baka naman, hindi ko lang namalayan na siya pa rin pala mula noon hanggang ngayon. Namiss kitang halikan ng ganon. Ang tagal na rin. Happy? Sobra. Hindi ko akalain na babalik ka sa buhay ko. Maraming salamat sa paghihintay. Wala pa yon. Kumpara sa mga hirap na dinanas mo noong bigla kitang iniwan. Tapos na yon. Ang importante, bumalik ka na. I love you. I love you too. Finally, nasabi ko na rin ulit yun. This time, hindi na kita pakakawalan. Kapag natapos ng lahat, magpapakasal tayo agad. Hihintayin ko yun. Ay, nagising na ang prinsesa namin. Okay, come to daddy. Ay nako, ang ganda naman ng baby namin. Kamukhang kamukha ni Mami. Gustong gusto niya kapag karga mo siya. Tingnan mo, oh. Ang tahimik niya. Komportable siya. Siyempre, si daddy to eh. Huwag kang mag-alala anak. Sisiguraduhin ko na lagi kang healthy. I will be your personal doctor. Belle? CJ, lumabas na kayo dito at kayo kumain na. Akin na yung apo ko at ang lola naman na mag-aalaga. Halika nga dito, apo. Arimunding-munding, arimunding-munding. After 2 years, gagawa na lang tayo ng sarili nating baby. Hoy, huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Mami. Ano ka ba? Practice na tayo mamaya.
Makalipas ang 3 taon, sa wakas ay naanal na rin ang kasal namin ni Darren. Habang siya ay tuluyang nakulong at nasintensyahan ng 6 na taon kasama ang kabit niya. Matapos ang nalaman kong ginawa nito kay Pauline, tuluyan akong nawalan ng awa sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, alam kong darating ang araw na mapapatawad ko rin siya. Ngayon nga ay kasal na kami ni CJ at 3 na ang anak namin. Kasama na doon ang anak ko kay Darren na tuluyan niyang inadopt. Napagdesisyon na naming 2 na kahit ganun si Darren, ay ayaw namin ipagdamot sa kanya ang karapatan bilang ama. Kapag malaki na ang bata ay kami mismo ang magpapakilala sa kanya sa papa niya. Madam Venus, minsan hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, bakit may mga taong gaya ni Darren? Bakit mas gusto nilang manloko? Bakit kailangan nilang manakit ng damdamin ng iba sa halip na maging tapat sa kanilang nararamdaman? Bakit mas gusto nilang paglaruan ang damdamin ng ibang tao? Isang bagay ang natutunan ko sa mga nangyari sa amin ni Pauline. We create our own demons and we create our own karma. At kadalasan ang nagiging biktima ay yung mga inosenteng tao na ang tanging kasalanan ay nagbigay ng kanyang tiwala. Maraming salamat po sa pagtunghay nyo sa kwento namin ni Pauline. Sana ay nagustuhan nyo at may natutunan kayo. Huwag po nating kalimutan na mag-like, share at subscribe at hit ang notification bell para ma-update kayo kung may bagong video ang channel na ito. Hanggang dito na lang po at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Belle.